Mga kababayan, imagine nyo to. Isang Japanese warship, tahimik lang na naglalayag sa karagatan. Walang ingay, walang drama. Pero sa loob nito, may kakayahang mag-launch ng isang missile na kayang tumama ng target na higit 1,600 kilometro ang layo. Ibig sabihin, mula sa dagat malapit sa Japan, kaya nitong abutin ang mga critical military targets sa loob ng mainland China, missile bases, radar stations, command centers. Hindi na ito simpleng depensa. Ito ay game changer. At ngayon, kumakalat sa social media ang mga comments. Kinatatakutan na ng China ang Japan. Pero teka, totoo ba yan? O isa lang itong exaggerated hype? Ngayon, himayin natin ang buong istorya, walang bias, walang clickbait. Real talk lang. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng desisyon ng Japan? At higit sa lahat, paano tayo maaapektuhan bilang Pilipinas? Una sa lahat, ano nga ba ang Tomahawk missile? Ito ay isa sa pinaka-proven na cruise missiles ng United States. Ginamit na ito sa iba't ibang conflicts mula pa noong Gulf War hanggang sa modern operations sa Middle East. Ang pinakadelikado dito, low-flying at terrain-hugging capability. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta nahuhuli ng radar dahil mababa lang ang lipad nito at kayang umiwas sa terrain, bundok, gusali, at iba pang obstacles. Dagdag pa dito, napaka-accurate nito. Hindi ito pang area damage lang, kaya nitong tamaan ang specific target tulad ng isang bunker o command room. Ngayon, ang Japan ay bibili ng dalawang pangunahing variants, Block 4 at Block 5. Ang Block 4 at kayahang i-retarget habang nasa flight. Ang Block 5 may improved guidance at anti-ship capability. At ang range, lampas 1,000 kilometro, at sa ibang configuration, umaabot ng 1,600 kilometro o higit pa. Noong 2024, nag-finalize ang Japan ng deal na nagkakahalaga ng $2.35 billion para sa hanggang 400 Tomahawk missiles. Hindi ito maliit na investment. Ibig sabihin, seryoso sila sa pagbabago ng kanilang defense strategy. At dito papasok ang isang mahalagang development. Ang destroyer na JS Chokai, isang Congo-class Aegis destroyer, ay sumailalim sa upgrade sa San Diego, California. Doon sila nag-training kasama ang US Navy simula pa noong October 2025. At ngayon, 2026, operational na ang capability nito na mag-launch ng Tomahawk missiles. May naka-schedule pang live-fire test ngayong summer, posibleng August. Pagkatapos nito, babalik ito sa Sasebo, Japan, fully mission capable. At hindi lang yan, plano ng Japan na i-upgrade ang 8 Aegis destroyers nila. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang fleet ng ships na may long-range strike capability. Bakit biglang nagbago ang Japan? Dati, kilala ang Japan bilang isang strictly defensive nation. Dahil ito sa kanilang pacifist constitution, lalo na ang Article 9, na naglilimita sa paggamit ng military force. Pero simula noong 2022, nagbago ang lahat. Naglabas ang Japan ng bagong national security strategy, kung saan pinayagan na nila ang tinatawag na counter-strike capability. Ibig sabihin, kung may banta o paparating na attack, pwede na nilang targetin ang source ng threat. Hindi na sila maghihintay na sila ang unang tamaan. At bakit nila ginawa to? 3 pangunahing dahilan. China's growing aggression. Sa East China Sea, lalo na sa Senkaku Islands, halos araw-araw may presence ang Chinese Coast Guard at military aircraft. North Korea missile threat. Regular ang missile tests ng North Korea, at minsan tumatawid pa sa airspace malapit sa Japan. Taiwan contingency. Kung magkagulo sa Taiwan, siguradong madadami ang Japan dahil sa proximity at US bases. Ngayon, paano naman ang reaksyon ng China? Hindi surprising, matindi ang kanilang pagtutol. Tinawag nila itong provocative, destabilizing, remilitarization ng Japan. Para sa China, ito ay paglabag sa post-World War II order. Pero dito tayo dapat maging objective. Natatakot ba talaga ang China? Sa isang banda, dahil ang Tomahawk ay combat-proven, mahirap i-intercept, at pwedeng i-launch in large numbers. Kung sakaling magkaroon ng conflict, pwede nang i-target ng Japan ang missile launch sites, air bases, command infrastructure,
Bago pa makapag-react ang China, huwag din nating kalimutan. Ang China ay isa sa pinakamalakas na military powers sa mundo. Mayroon silang DF-series ballistic missiles, advanced air defense systems, napakalaking navy, at massive industrial capacity. Kaya hindi sila takot in the sense na umatras na. Mas tamang sabihin, nag-a-adjust sila dahil nagbabago ang balance of power. Ngayon, bakit mahalaga ito sa atin bilang Pilipino? Una, security. Ang Pilipinas ay may mutual defense treaty sa United States. Kung magkagulo sa Taiwan o West Philippine Sea, posibleng madamay tayo. Ang mas malakas na Japan katumbas mas malakas na deterrence laban sa aggression. Pangalawa, economic stability. Ang Japan ay isa sa pinakamalaking investors sa Pilipinas. Kung stable ang Japan, stable din ang trade, investments, infrastructure projects. Pangatlo, regional balance. Parte ito ng mas malaking strategy na tinatawag na kasama dito ang US, Japan, Australia, at Pilipinas. Layunin nito na mapanatili ang rules-based order sa dagat. Hindi yung kung sino ang malakas, siya ang masusunod. May mga nagsasabi rin na ito ay magtutulak ng arms race sa Asia. At totoo naman, may risk talaga. Pero tandaan, matagal nang nagpapalakas ng military ang China, kahit wala pang tomahawk ang Japan. Kaya para sa maraming analysts, ang hakbang ng Japan ay hindi aggression, kundi deterrence. Ang nakikita natin ngayon ay isang malaking shift. Ang Japan ay unti-unting nagiging isang normal military power. Hindi na sila purely defensive. May kakayahan na silang mag-project ng power kung kinakailangan. At para sa Pilipinas, malinaw ang lesson. Hindi sapat ang mahina sa mundo ngayon. Kailangan modern equipment, strong alliances, at credible deterrence. Hindi para makipagyera, kundi para maiwasan ito. Kaya mga kababayan, oo, may katotohanan ang sinasabi ng iba na null-arma ang China sa galaw ng Japan. Pero hindi dahil biglang naging superpower ang Japan, kundi dahil nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan sa Asia. At kapag nagbago ang balance, lahat ng bansa napipilitang mag-adjust. Ang tanong ngayon, ito ba ay magdadala ng mas maraming tensyon? O mas matibay na kapayapaan dahil sa balance of power? Sa ngayon, maraming eksperto ang naniniwala. Mas malakas na deterrence equals mas mababang tsansa ng digmaan. Call to action, enhanced. Kayo, ano sa tingin nyo? Takot na ba talaga ang China? O naghahanda lang sila para sa mas malaking laban? Comment nyo sa baba ang opinion nyo, gusto kong marinig yan. At kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng balanced at walang bias na analysis, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood, ingat kayong lahat, at God bless.